Dahil nagsimula na tayo ulit i-kondisyon itong ating owner type Jeep. Ayan guys, umaandar na siya. Pero syempre, hindi naman dyan natatapos yung pagpapakondisyon itong ating sasakyan. Dahil umaandar na siya, ang kailangan natin gawin ngayon is general PMS. Lahat ng langis niya, papalitan natin kasi medyo matagal na tenga itong aking owner type Jeep. Papalitan natin yung kanyang langis sa makina, sa transmission at sa kanyang differential. Kaya ito at nag-ready na ako ng mga gamit. Pati mga langis na gagamitin, ito mga bossing at ipapakita ko sa inyo. Para sa makina, Repsol Elite 10W40 multi-valvulus yan mga bossing. Magandang klase na rin yan. Para sa ating manual transmission, ito mga bossing Repsol Navigator SAE 75W90 at para sa differential naman, Repsol Navigator din 85W140. Ayan, at humiga na tayo dito sa ating mahiwagang creeper para maabot yung drain plug nitong aking engine. Ayan, si Mrs. na nga pala ang naghawak ng camera dahil mahihirapan na akong mag-camera habang gumagawa. Habang inihintay ko nga pala na maubos yung langis ng aking makina guys, tinanggal ko na rin yung oil filter niya. Yun nga lang, hindi ko na pala na video. At dahil nakataob naman ang pagkakakabit ng oil filter nitong 4K mga bossing, kahit hindi pa tapos mag-drain, kinabit ko na rin yung bago niyang oil filter. Di na muna ako nagsali ng langis sa makina, sinunod ko muna na i-drain yung ating transmission. Siya nga pala, bago nga pala i-drain yung langis, binuksan ko muna yung kanyang filler plug. Yung kasi ang number 1 rule dyan mga bossing. Next tayo di-drain yung differential. So gaya sa transmission mga bossing, binuksan muna natin yung filler plug. Tsaka natin bubuksan ngayon yung kanyang drain plug. Sige nga mga bossing, bakit kailangan maunang buksan ang filler plug bago ang drain plug? Pakilagay ang sagot dyan sa comment section. SAE 140. Dito natin ipapasok yung ating, ayan yung nakikita nyo yung kanyang filler plug. Yan. Okay, dyan natin ipapasok yung hose. So malalaman natin na nasa tamang level na kapag tumapo na rin dyan yung ating langis. Okay, hintayin natin na tumulo. Salin lang tayo ng salin hanggang sa tumulo yung langis natin dyan. Okay. Okay, pump. Sige, papasok yan. Ayan o. Sige. Meron ka. Adjust ko lang yung ano. Tumutulo na. Yan, tutulo na siya guys. Basta nakita nyo na tumutulo na dyan, nasa ano na tayo nyan. Tuloy na natin. Ngayon naman, since transmission na tayo, SAE 90 naman ang ikakarga natin. So mas madali dito kasi sa bandang ibabaw yung daan. Mahirap isalin kanina yung SAE 140 dahil napakalapot nun. Ganon din guys sa transmission, kung saan yung filler plug, kapag ka tumapon na or tumulo na yung langis doon, ibig sabihin nasa tamang level na tayo. So filler plug din ang basehan natin para malaman kung nasa normal level na yung ating transmission oil. Para naman sa makina natin, itong ating Repsol Elite 10W40 multi-valvulus guys. Ito. Usually 3 liters lang muna ang kinakarga ko, tapos since meron naman tayong dipstick, mamaya sisilipin natin sa dipstick kung nasa tamang level na siya. Pangatlong bote. Tapos susukatin natin dito syempre sa dipstick. Hmm. 3 liters lang yung kinarga ko. Nasa full level na siya. Ayan o. So hindi na natin kailangan ikarga pa yung ano, yung
isa pang bote. Ngayon ikakabit ko na yung kanyang baterya na bagong charge. Siyempre matagal na natin itong owner type jeep ko, kaya pati yung baterya niya na-discarga. Tignan nyo guys, one start na. Yan, di ba? So ready na ulit tumakbo yung aking owner type jeep sa ating mga kalsada. Tandaan mga bossing, basta PMS ng ating sasakyan, Repsol, tiwalang tiwala tayo dyan.